Isang makakalikasang deliberasyon ang nangyari sa Department of Environment and Natural Resources sa Kamara. Ilang aktibidad at programang pangkalikasan kasi ang ibinida ng kagawaran sa ilalim ng kanilang panukalang pondong nagkakahalaga ng 28.102 billion pesos. Sa ilalim ng Philippine Biodiversity Strategy and Action Plan ng ahensya mula 2024 hanggang 2040, higit na 6,000 ektarya na ang nataniman ng puno mula 2024 hanggang June 2025. Mula sa alokasyon, inaasahang makapagtatanim pa ang ahensya sa higit 10,000 ektarya ng lupain sa bansa. Layon din nilang mapanatili ang pangangalaga sa marine resources ng Pilipinas. Isa nga sa kanilang major accomplishment ay ang pagbuo ng Ocean Environment Task Force o OETF. Batay sa DENR, ang 73.10% o katumbas ng higit 20.5 billion pesos na pondo ay para sa Office of the Secretary at mga sangay nito. Ang higit 3 billion pesos ay nakalaan sa Environmental Management Bureau at ang 1.8 billion pesos ay para sa Mines and Geosciences Bureau ng Kagawaran. Naging sentro rin ng pagdinig ang flood control project na kinakaharap ngayon ng bansa. Ayon kay Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice, 60% ng solid waste management sa Metro Manila ay hindi nakokolekta at napupunta sa dagat. 34% ng mga plastic waste na kumakalat sa buong mundo, sa karagatan ng buong mundo, galing sa Pilipinas. Number 1 po, Pilipinas. Second is India. Ang naging tugon ng DENR ukol dito, basta po in-implement accordingly yung compaction, yung tamang proseso po na paglatag ng basura. And based on the ECC compliance po, so far sa conditions po na provided under the ECC, nako-comply naman po nung proponent yung mga conditions na nakalatag to safeguard po yung environmental impact of the operations. binigyang diin naman ni Kabataan Party List Representative Renico na tungkulin ng komite na bantayan ng paglalagakan ng pondo ng bayan kung ito nga ba'y mapupunta sa tamang alokasyon. Any funding, any expenditure na lalabas ay gusto naming directly redounding to the benefit of the people, to the communities that most need it. Ayaw po namin na pumunta ito sa any private contracting enterprise. Ayaw namin pumunta ito sa any foreign entity. Nilinaw din nilang kritikal ang mining applications at operasyon na kanilang aaprubahan dahil malaki ang magiging epekto nito sa bansa. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Julian Bunag, Congress News.